tila kamalasan ang dulot ng pag-ikot ng mundo para kay Pam. Sa araw-araw, ang bumubungad sa kanya ay ang katotohanang ipinanganak siyang mahirap. Salamat kami kay Lord dahil merong talbos ng saluyot sa likod bahay. So, yun, everyday na pinipitasan yun para lang kain kami. And then, nakaranas kami ng tutong na isasangag pa ng mami ko para lang makain namin. Siyempre, nahaluan kasi siya ng asin. So, magkakaroon siya ng lasa. Habang kumakain kami noon, talagang yung luha ko tumutulo. Parang, ano ba itong buhay namin? Sa liit ng kita ng amang namamasada lamang, di nito mapag-aral sa kolehiyo si Pam. Ngunit isang kamag-anak ang bumuhay sa pag-asang maaari pang maiba ang guhit ng kanyang mahirap na tadhana. Nag-offer na talaga kaagad din yung mga titas ko na pag-aralin ako. Kasi alam nila yung buhay namin. Tapos ang nakikita kasi nila nun, ako yung panganay, ako yung makakatulong sa kanila, sa family ko. Kaya kailangan ko mag-aaral na mabuti. Thankful ako kasi pinagpa-aral ako, pero yun nga. Itinuon ni Pam ang sarili sa pag-aaral. Nangako sa kanyang mga magulang na balang araw, siya ang pag-asa ng pamilya. Ngunit dala na rin ng kabataan, naging mapusok si Pam at unti-unti ang tinatahak na direksyon na iliko ng dahil sa maling desisyon. Nagrebelde ako. Hindi ko alam kung rebelde sa ano, pero parang feeling ko rebelde sa sarili. Kasi parang hindi ko mas mailabas ko yung sarili ko. Ito yung gusto ko, ito yung plano ko, ito yung mga gusto kong mangyari. Gusto kong ilabas kung ano ba talaga ako, sino ba talaga ako. Ang desisyong ito ang siyang mumulto sa kinabukasan ni Pam. Lalo na't nang malaman niyang may kapalit ang lahat ng aksyong kanyang nagawa. Kapit talaga ako sa pader. Parang nun ko lang naranasan yun, napakapit ako sa pader ng nag-positive ako. Doon ko nakita na, doon ako nakaramdam ng takot. Naisipang may paraan upang mabura ang balikong sitwasyon, isang tableta upang maitama ang bunga ng maling relasyon. Tapos parang feeling ko nung sinabi niya, lalo akong nawalan ng purpose sa buhay niya. Parang sinabi niya na, parang nung sabi ko sa kanya, sana pinatay mo na lang ako. Ayaw mo talaga. So sabi niya, inumin ko daw yun. So ininom ko siya. Ininom ko siya kasi sobra akong confused. Sobra akong confused, sobra akong natatakot, sobrang hindi ko alam kung ano yung inisip ko na yun, ano sasabihin ng family ko, ano isipin ng mga nagpaaral sa akin, yung mga sobra akong natakot, sobrang takot na takot ako. Para yung iyak ng mami ko. Sobra. Nag-iiyakan talaga kami dalawa. Noon ko nakita yung sobrang pain ng nanay ko, mami ko na parang anak, parang anong ginawa mo? Di naman kami nagkulang sa'yo. Di maipaliwanag ang kalungkutang dulot ng sunod-sunod na maling desisyon. Nalubog si Pam sa depresyon, ngunit di ito naging katapusan ng kabanata ng kanyang buhay. Tulad ng liwanag ng umaga, isang kaibigan ang tila naghatid ng liwanag sa madilim na tinatahak na landas ni Pam. Yung time na yun, parang Lord, parang ayoko na ng ganitong buhay. Hindi ko na kaya ito. Sabi ko, ayoko na dito. Pagod na ako. Yun lang pala yung gusto ni Lord. Sabihin mong pagod ka na. Yung hayaan mo na siya naman ang gumawa ng plano niya para sa buhay mo. Ipinakilala ng kaibigan kay Pam ang Panginoong Diyos na siyang dahilan ng di maipaliwanag na pagmamahal. Dahil dito, nagdesisyon siyang isuko ang buhay niya sa pamamahala ng Diyos. Sabi ko, Lord, ikaw talaga to. Talagang nagbibigay ka ng tao, kakaibang joy. Yung joy na hindi mo ma-explain. Yung parang biglang, parang nag-overflow lang yung bigla ka nakaramdam na, wow, you are loved. Pam, you are loved. Hindi naging madali ang pagbabagong buhay. Muling nakaranas si Pam ng mga pagkadapa at ilang ding problema. Ang pinagkaiba lang ay isinuko na niya ang kanyang mga pangarap sa Panginoon at dahil sa gabay ng Diyos, patuloy na lumalakad si Pam sa isang matagumpay at bagong buhay. Dito sa Singapore, nagtatrabaho si Pamela Sebastian bilang caretaker ng isang mayamang pamilya.
Patuloy na pinagpapala si Pam di lamang sa pinansyal na pangangailangan, kundi pati na rin sa matagumpay na lakad sa buhay na puno ng pag-asa. Parang nasa green pasture ka lang, lahat magiging well. Although, meron pa rin namang struggles, pero alam mo yun, pinaparamdam ni Lord na, I am with you. Tinanggap mo na ako I am with you. Kahit ano pang daanan mo sa buhay, hindi kita pababayaan.